ako nauna. Hindi kaya, ako kaya. Oh, huwag na kayo mag-away mga apo. Bakit ba kasi kayo nagpapaunahan? Eh, syempre naman excited kaya kami sa panibago mong kwento, di ba? Oo nga po la, ano pa ba ikakwento niyo sa amin ngayon? Handa na po ulit ako matuto at makinig. Naku, kayo talaga. O siya, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa tulad nyo ring mga estudyante. Favorite ko talaga ang mga kwento ni Lola, lalo sa mga kapwa natin estudyante kasi nakaka-relate ako bilang mag-aaral din. Ngunit sa kwentong ito ay wari ko'y hindi nyo gugustuhin na maging katulad niya. Ha? Bakit naman po? Dahil alam kong paborito ninyo ang history. Ano naman pong kinalaman nun Dahil ang bida sa kwento natin ngayon ay isang estudyante na hindi binibigyang pansin ang kasaysayan ng ating bansa. Eh hindi po ba parte ng ating pag-aaral sa paaralan ang pagkatuto ng ating kasaysayan ng bansa? Oo, apo. Mahalaga talagang matutunan natin ang kasaysayan ng bansa dahil ito ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay sa hinaharap. Kaya narito na ang kwento natin ngayon. Sa paaralan ng Historia Haven, may isang estudyante na nagngangalang Nigel. Siya ay dating masipag na mag-aaral, matalino at aktibo sa klase, lalo na sa history subject. Ngunit ang lahat ay nagbago nang maharap siya sa isang matinding problema na siyang nakaapekto sa kanyang pag-aaral, lalo na sa kawilihan nito sa kasaysayan. Eh ano naman po yung matinding problemang kinahaharap niya Si Nigel ay malapit ang loob sa kanyang ama. Ito ang nagtuturo sa kanya ng mga kasaysayan at mahilig din silang bumisita sa mga museo. Ngunit isang pangyayari ang nakapagpabago ng lahat. Namayapa ang kanyang ama dahil sa isang matinding aksidente, kaya naman dahil doon, piniling kalimutan ni Nigel ang lahat, pati na rin ang kasaysayan. Dahil sa pait at sakit ng kanyang nararamdaman at pangungulila, kaya naman ang dating Nigel na may malalim na pagmamahal sa kasaysayan at pagbisita sa museo. Good morning, class! Kayo ba ang 1C? Oo, kami nga. Excuse me po, nasaan po si Miss A? Wala si Miss A ngayon. Kaya nakiusap siya sa akin na ako muna yung mag-handle sa inyo. Pero teka, bakit iilan kayo? Nasaan yung iba yung mga kaklase? Lumabas po baka po nasa kantin. Siya, di bale na. Nga pala, nag-iwan si Miss A sa inyo ng activity. Kailangan nyo mag-research daw ng mga sikat na museums dito sa Batangas at alamin kung ano bang kahalagahan niya. Hindi lang sa Philippine history, bagkos ay pati na rin daw kahalagahan sa edukasyon at pagpapahalaga nito. Kaya ngayong oras na to, libre kayong pumunta sa library para magsaliksik ng mga museums na pwede niyong puntahan at makakuha ng mga kaalaman. Pero pwede bang iwan ko muna kayo? May kailangan lang akong attendan na meeting. Okay? Okay lang po. Uy, tara sa library. Sige, wait lang. Kukuha ko ng paper. Uy, Nigel, hindi ka ba sasama sa library? Hayaan na lang natin siya. Ngunit, sa dami na rin ng notice na natatanggap ni Nigel mula sa school, napipilitan pa rin siyang gumawa ng mga gawain at pag-aralan ang kasaysayan dahil sa takot na bumagsak siya sa kursong ito. Dahil alam niyang hindi ito ikatutuwa ng kanyang ama kung nabubuhay pa siya.
La, asan ako? Nigel, halika. Sino ka? Hindi na importante yun. Ang mahalaga, nandito ka na. Ayoko nga. Ayaw mo bang malaman ng kasaysayan? Hindi ba't paborito mo to? Paborito mo mukha mo. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo, pero sana, hindi ka mawalan ng pag-asa na bigyan muli ng pagkakataon ng sarili mo na matutunan ng kasaysayan. Patuloy kang natatakot at nagtatago sa alaala ng iyong ama. Ang mga masasayang araw na ito, bakit mo hinahayaang balutin ng kadiliman ng iyong puso? Nak, lagi mong tatandaan ng mga kwento ni tatay ha. Ang kasaysayan natin ay malaking parte ng buong pagkatao natin. Yan din ang magdidikta sa buhay na pipiliin natin. Opo, promise, tay. Patay ang isang lalaki matapos mag-agaw buhay na may ligtas ang bata. Isang museo mula sa Calamba, Laguna City, pinasabog. Hindi na babalik si tatay. Yun ba talaga ang gusto mo? Ang kalimutan ng lahat? Ang alaala ng iyong ama at ang mga turo niya? Na ang tanging pagkakakilala mo sa kasaysayan ay ang trahedya ng iyong ama. Ano bang kailangan kong gawin? Nasa sayo ang kasagutan, Nigel. Ano nga bang dapat mong gawin? Ang museo ni Rizal ay matatagpuan sa mismong bahay kung saan ipinanganak si Rizal noong Hunyo 19, 1861. Ang bahay na ito ay maayos na napangalagaan at ginawang isang museo upang ipakita ang maagang buhay, edukasyon at mga gawa ng bayani na nag-ambag sa pakikibaka ng bansa para sa kalayaan. Sa pamamagitan ng mga artifacts, dokumento at interactive na exhibit, nakakuha ang mga bisita ng pananaw sa kanyang intelektual na pag-unlad, ang kanyang advokasya para sa reformang panlipunan, at ang kanyang hindi matitinag na pangako na kalayaan at katarungan. Sa paraang ito, mas magiging maganda ang karanasan ng mga bibisita sa lugar na to. Ngunit paano kung ang pagkilos ay sumibol mismo sa mga tao at ibinatay sa kanilang pagdurusa ang dahilan? Ang kahalagahan at layunin ng museo na ito ay ang pamamalagi sa papel nito sa pagpapalaganap ng pambansang pagmamalasakit at pag-i-inspire sa mga susunod na henerasyon na itaguyod ang mga ideya ni Rizal. Hindi lamang ito para sa pagpaparangal kay Rizal bilang ama ng nasyonalismo ng Pilipino, kundi pati na rin upang i-highlight ang kahalagahan ng edukasyon, intelektual na paghahanap, at mapayapang paglaban o ang di paggamit ng dahas. Ang kanyang advokasya para sa reforma sa pamamagitan ng hindi marahas na paraan ay nagbigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan ng may dignidad at karangalan. Dahil na rin sa pagpepreserba ng maayos at epektibo sa museong ito, naiingatan nito ang mga bagay na kumukonekta sa ating nakaraan para mas magkaroon tayo ng malalim na kaunawaan sa ating pinagmulan at prinsipyo na humuhubog sa ating bansang Pilipinas. Nigel, pumunta ka sa isa pang museo na tinatawag na Mabini Shrine. Pero paano ako makakapunta doon? Oo nga po, La. Paano po siya makakapunta sa susunod na museo? O eto na nga ang kwento. Huwag kang mag-alala, Nigel. Nariyan ka na. Saan? Tumalikod ka. Huy! Tao! Tao ka ba? Hindi ako tao, ngunit isang kaluluwa lamang. Nagre-research kasi ako sa library, tapos napunta na lang ako rito.
Kung gayon ay nakuha mo ang libro papunta sa dimensyong ito. Oo, nakuha ko. Ito oh. Hala, nasaan na? Di bale, halika at ituturo ko sa iyo ang mga dapat mong malaman tungkol kay Mabini. For the go ka dyan, bes. Ang Mabini Shrine ay nakatuon kay Apolinare Mabini na itinuturing na utak ng rebolusyon at ang dakilang lumpo. Si Mabini ay isang mahalagang tauhan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Sa kabila ng kanyang kapansanan, siya ay naging utak ng katipunan. Nagsilbing punong ministro at ministro ng unang Republika ng Pilipinas. Ang shrine na ito ay naglalaman ng mga personal na gamit ni Mabini. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng kanyang naging simula at ang humubog sa kanyang katalinuhan at sa huli, ang kanyang mahalagang kontribusyon bilang tagapayo para kay Emilio Aguinaldo sa panahon ng Rebolusyon ng Pilipinas. Ang kahalagahan ng Mabini Shrine ay hindi lamang sa pag-alala sa isang bayani, kundi pati na rin sa pag-unawa sa kahalagahan ng katalinuhan, katapangan, at pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng pisikal na limitasyon, hindi ito mapipigilan ang kapangyarihan ng kanyang intelektual na lakas at hindi matitinag na pagmamahal sa bayan. Ang layunin ng shrine na ito ay upang pangalagahan at gunitain ang buhay ni Apolinare Mabini, na nagtuturo sa mga susunod na henerasyon tungkol sa kanyang mahalagang naging papel sa pagbuo ng pamahalaan at kalayaan ng Pilipinas. Ang shrine na ito din ay nagsisilbing lugar upang mapreserba ang mga mahahalagang bagay na naging saksi sa rebolusyon at pagmamalasakit ni Apolinare Mabini upang magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. Ang shrine na ito ay napapaligiran ng mga nakakamanghang bagay na magpapapukaw ng atensyon sa mga bibisita at magkakaroon ng mas magandang karanasan sa paglalakbay-aral. Maraming salamat, kaibigan. Madami akong natutunan sa'yo. Kaya't sa iyong pagbalik, palagi mong tatandaan ang mga aral tungkol sa kasaysayan at isapuso ang aral na tungkol dito. Panigurado akong masaya ang tatay mo ngayon kung nasan man siya. Sana nga, proud si Papa. Pero paano na kaya ako makabalik sa mundo ko? Tanging ako lamang ang makakapagpabalik sa iyo. Ibigit mo ang iyong mata at huminga ng malalim. Tayo. At doon nagtatapos ang kwento ni Nigel na pinamagatang A Journey Back to History. Nakakatuwa naman po si Nigel. Sa totoo lang, naging katanggap-tanggap naman po ang nararamdaman ni Nigel kung bakit nagawa niya ilayo ang loob niya sa kasaysayan. Pero ang mahalaga naman po roon ay hindi naging huli ang lahat para sa kanya upang magbalik loob sa pagkatuto sa ating kasaysayan. Oo nga, tama. At bukod pa ron, hindi lang siya basta natuto. Ngunit naalala niya rin ang samahan niya at ng kanyang ama nang walang pait at sakit. Oo, kayo ba mga apo, sa palagay ninyo, ano ang naging moral na lesson na mayroon tayo sa ating kwento ngayon? Para po sa akin, sa kwentong meron po tayo ay hindi lang isa ang maaaring mapulot na aral, ngunit dalawa. Kaya nga, unay huwag nating kakalimutan ang pag-aaral ng kasaysayan dahil marami tayong matututunan doon. Maging sa pagbuo ng ating pagkatao, pati na rin sa mga aral na tungkol sa ating mga bayani na maia-apply natin sa ating buhay. At ang pangalawa naman po ay nagkaroon din kami ng bagong kaalaman sa mga museo na mayroon tayo sa ating bansa. Napakahusay mga apo, kaya naman bilang kayo rin na mag-aaral, paano nyo hihikayatin ang kapwa nyo mag-aaral na isabuhay rin ang pagkatuto sa kasaysayan? Maaari po namin silang hikayatin sa pamamagitan ng pagbigay alam ng nangyayari sa ating komunidad, na maaari din silang maimpluwensyahan upang bisitahin ang mga museo natin sa Pilipinas.
Bukod po roon, hindi lang ito para sa ating kabutihan. Ngunit nakakatulong din ang pagbisita sa mga museo upang mapalawak ang mga kaalaman sa edukasyon at pagpapreserba ng ating kultura. Nakakatuwa at mabuti naman ay marami kayong natutunan. O siya, gabi na, tayo at pumasok na sa ating bahay. Hanggang sa susunod na lamang na ating kwento. Kaya nga, naalamok po dito. Tara na po.